Good morning guys! Welcome back nga ka-vlog-vlogan at ito ay isang bagong update na naman sa ating leg 3 ng ating travel mula Bukidnon. Hoy, magmaingay! Narinig nyo yun? Nasulub ako ng sasakyan, narinig nyo yung mga aso. So leg 3 ng ating travel mula Bukidnon hanggang Cavite at nandito na tayo sa Palumpon, Leyte. Kung may narinig man kayo mga tambol-tambol dyan, ewan ko kung makikita nyo dito. Taka lang, babalik na rin ko yung camera. Ewan ko kung kita nyo yung may mga nagfa-flag. So yun, may parada kasi dito sa Palumpon, Leyte. Siguro Christmas celebration nila. Kasi nga, today is December 1 na. So, ayun. So, ayan, kung narinig nyo yung tambol-tambol, yun ha. Maaga kami gumising kanina, like mga 4 o'clock. Tapos, diretso na kami dito sa Port of Palumpon. So, nandito na nga kami sa Palumpon. Ito na nga, ewan ko kung mababasa nyo yung Port of Palumpon. Taka lang. Try natin lakihan kung kaya ninyong makita. Ayan o. Yan. That's Port of Palumpon. So, nandito na kami sa Port of Palumpon. And, nakabili na rin kami ng ticket pag going to Matnog, Sorsogon. It's gonna be a 12 hours na ride ng isang, tawag nito, hindi passenger na barko cargo na barko siya, pang cargo. So, mga open area lang siya, open air lang siya na mga trucks ang magiging kasabay namin. So, 12 hours kami tatambay doon. Sana lang hindi masyadong mainit mamaya. So, yon, it's 6,000. Yung sasakyan namin, it's a small vehicle. And then, 12 hours. So, aalis daw siya ng mga almost 12. So, darating kami na... Hindi pa pwede magbayad mamaya pa. Patayin muna doon, hindi naman mainit. Anong hindi pa pwede magbayad? May babayaran na PPA. So hello guys, so paliwanag ko lang itong part na to kasi dito sa last leg medyo konti na lang yung videos na nakuhanan ko kasi nakafocus kami sa makarating kaagad sa bahay, dito sa bahay kasi nga ilang araw yung biyahe namin and then may trabaho pa kami kasi mga work from home kami. So anyway, yung sinasabi niya sa last part ng video na may babayaran pang PPA, yun yung parang terminal fee. Yun yung babayaran namin. So, ito yung nangyari. Dun sa Palumpon, Leyte, meron ng shipping line na direct na bumabiyahe mula Palumpon, Leyte papuntang Matnog, Sorsogon. Yun nga, 12 hours yung biyahe. Ang binayaran namin dun sa sasakyan was 6,000 pesos. 6,000 sarado. Wala nang count kung ilan yung pasahero, basta 6,000 yung sasakyan. And it's for light vehicles. Again, ulitin ko, light vehicles. So, yun yung mga sedan, yung mga ganun yung kagaya yung sa amin, maliit lang, Toyota Race, yung mga ganun. Tapos, hindi ko lang sure kung magkano yung mga motor ha, pero pwede ang motor doon. Kasi diba, in the previous video, sinabi ko sa inyo na may mga cargo ship na hindi nag-a-accept ng mga light vehicles. Pero apparently, hindi yun totoo. Case-to-case basis siya. Kasi dito sa case namin, tumatanggap talaga sila ng mga light vehicles. So, kahit na cargo vessel siya, tinatanggap nila yung light vehicles. Kaso, dun lang kayo sa unahan na part ng barko. Hindi kayo isasama dun, isisiksik sa mga malalaking truck. Eto, panoorin nyo kung anong itsura ng barko. Hello guys! Welcome back! At eto na siya actually. Nasa loob na tayo ng barko. Kita nyo yan. Nasa loob tayo ng barko. Ikot tayo. Ayan yung katabing barko. Tapos tayo, nasa loob tayo ng cargo ship. So kita nyo yan guys, yan yung mga truck na nagdadala ng mga goods papuntang Metro Manila, papuntang ibang point ng Luzon. So ang lalaki niyan, ilang wheelers din yan? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 wheelers, 10 wheelers, ganun-ganun. Lalaki. At malaki pa ang space dito sa gitna. Ayun yung car natin, yung pula. Tapos ayan, ang laki pa ng space. So ganito ang mga cargo ships.
Shout out daw. So, kita niyo yan, ang laki. It's my first time sa isang cargo ship. So, yan yung bridge nila. Yan. So, first time natin sa ganitong klaseng barko, cargo ship. And okay naman ang feeling, maluwag. And since meron kaming pets na dala, pwede naman silang paikot-ikutin dito. As in, ang luwag niya, grabe. Na-overwhelm ako sa laki. Paalis na rin siguro to maya-maya. May mga final checks na lang na ginagawa niya. Naalis na kami. Then, ayun, dadating kami ng Matnog, Sorsogon mamayang gabi. So, eto yung adventure. Ang advantage lang dito ay it's coming from Palumpon, Leyte. Diretso na siya sa Matnog. Wala na siyang, hindi ka nadadaan ng Samar. Ang downside lang nito, hindi siya passenger ship. Isa siyang cargo ship. And meron namang merong shipping lines na merong passenger ships. Roro talaga siya going to Matnog. Pero mamayang gabi pa daw aalis. And yun, medyo, eto na. Antay na lang ng ilang oras tapos aalis na kami. Maglalayag na kami. Downside lang pala nito is open air siya. Kita nyo naman, open siya. Ayan no, open. Walang bubong. So kung maaraw, talagang mainit. Kung uulan, mauulanan talaga kayo, parang ganon. Pero pag private vehicle, pag small vehicles, dito lang kayo sa harap. Tapos dun sa likod, kita niyo sa likod ko, ayun no. Sa likod, yun yung mga big trucks. So, yun lamang. I'll update you again mamaya pag alis na namin. Okay, bye-bye. So nakita nyo na yung itsura ng barko, no? Ganun yung setup. Kung mapapansin nyo, may mga katabi kaming mga truck dun sa unahan na part. Kasi yung ang setup pala ng mga ganitong klaseng cargo vessel, kapag ang dala mo ay perishable goods, yung mga kailangan madali ang delivery, kagaya ng yung katabi namin kasi ang binebenta niya, nilalagay niya mga pusit. So, doon sila sa unahan kasi yun yung mga sobrang perishable na goods. So, mauuna silang lumabas. Tapos, yung karamihan sa mga truck, nandun lang siya sa likod. Tapos, ayun. Ang sistema doon, yung mga driver, eto, nabuo talaga yung respeto ko sa mga truckers, sa mga truck drivers at mga pahinante. No, hindi biro pala talaga yung pinagdadaanan nila. So, ang ginagawa nila since wala ngang accommodation, 'di ba? Yun yung explanation kung bakit maraming mga trucks ang merong duyan. Kasi pag nasa barko sila, nasa biyahe sila, doon sila sa ilalim nagduduyan. So kinakabit na lang yung duyan sa ilalim ng mga truck nila. Tapos ayun, doon sila nagpapalipas oras, nakakatulog sila na maayos. Hindi naman din mainit pag nasa truck ka kasi malaki naman yung truck, may lilim. Tsaka pag tabi-tabi kayong mga truck, yung sikat ng araw, hindi naman kayo masyadong masisikatan ng araw. So, yun. So, fortunately, dito sa biyahe namin, buong biyahe namin na 12 hours, hindi siya mainit kasi makulimlim yung panahon kasi may bagyo na parating nun. But, hindi talaga siya mainit. So, blessing in disguise. So, nandun lang kami halos sa loob ng kotse for 12 hours. Imagine guys, 12 hours na biyahe. So, umalis kami ng Palumpon, Leyte around mga noon time, mga 12:30, mga ganon. Ganong oras kami umalis. Expected na aalis kasi dapat mga 11. Kaso may inaantay pa kaming dalawang truck. May inaantay kaming dalawang truck na parating. Kaya naging 12:30. So, 12:30 to expected na 12:30 din ng madaling araw or gabi kami dadating ng Matnog, Sorsogon. So, maayos naman yung buong biyahe kahit may bagyo na parating. Maganda naman yung maganda yung hindi dahil hindi mainit. Maganda yung dagat. Kalmado naman yung dagat. Tapos, ayun, maganda yung view as usual. Kaya lang yun lang, mabobore ka lang talaga kasi nga walang accommodation, kailangan knowing pa na masikip yung kotse namin kasi nga 7 pitong hayop yung dala namin, 'di ba? Yung likuran namin, meron kami mga kargang cage ng mga pusa. So, hindi namin ma-recline yung upuan masyado. So, yun ang hassle. Tapos, 12 hours na ganong situation. So, nakaka-bore. Pero eto, here's the thing. Doon pala sa barko, doon sa binayaran naming 6,000 pesos,
kasama pala doon ang isang meal. So may pagkain na libre na kasama sa babayaran mo. So for 6,000, yung pagkain ng balang dinner bale, kasi yun yung matatamaan na meal time, may dinner. So 'di ba? Kaming dalawa na dapat ang doon, ang sakop doon sa meal, sa libreng pagkain doon sa barko. So nag-serve sila around 8 o'clock in the evening. Pero unfortunately, kailangan meron kang dalang sariling lalagyan. Hindi naman namin alam yun. So wala kaming lalagyan. So hindi na lang kami nag-dinner. Hindi na lang kami kumain. Pero sabi din sa mga nakausap namin mga truck driver, ang ulam daw palagi ay walang kamatayang adobo. So it's either chicken adobo, pork adobo, or chicken pork adobo. Yun daw yung usual na pagkain dun sa mga barkong ganun. Kasi nga, truck driver siya, pabalik-balik na daw siya ng pabalik-balik na siya ng sakay sa mga ganun. So, yun daw yung palaging ulam. So, sa 6,000, may libre na siyang pagkain. Kung ano man yung meal time na masasakop niya, may libreng pagkain. Pero, magdala kayo ng sarili niyong lalagyan. Either sariling plato or Tupperware or ganun. So, magdala kayo. Kami wala kaming dala. So, hindi na lang kami kumain. Pero okay lang din naman. Mayroon ding tindahan dun sa barko. Pwede kayong bumili ng soft drink. Pwede kayong bumili ng yosi, mga chichirya. Meron silang ganun. Kaso, as usual, pag nasa barko ka na, pag nasa laot na kayo, mahal yung presyo. So, bumili ako ng soft drinks noon. I think nasa 35 pesos yung napakaliit na bote. Yung sakto ba yun? Sakto? Yung ganun? Or sakto or mismo? Yun. Basta yung ganun kaliit na bote, nasa mga 35 pesos. So, ganun siya kamahal. Kasi nasa gitna naman kayo ng dagat, diba? Wala kayo ibang choice kundi bumili doon. So, ganun siya. So, maayos yung biyahe. At, eto na nga, nakarating kami ng Matnog, Sorsogon. So, dumating kami ng Matnog, Sorsogon around 12:30. And then, nagstay kami doon sa Villa Alfonso. Meron akong vlog about Villa Alfonso sa Matnog, Sorsogon. Ito, pakita ko sa inyo yung itsura ng Villa Alfonso. This is a pet-friendly na accommodation sa Matnog, Sorsogon. So, kung meron kayong pets and galing kayo ng Visayas or Mindanao, tapos nadaan kayo ng Matnog, dito kayo magstay sa Villa Alfonso. Pet friendly siya. Galing naman kayo ng Manila, tapos nasa Matnog, Sorsogon na kayo, mag-aantay kayo magpapaumaga kayo bago kayo tumawid ng Visayas. Pwede rin kayo magstay dito sa Villa Alfonso. Mura lang siya, guys, and you can talk to the owner directly. Message nyo lang siya. Ilalagay ko yung number or Facebook sa baba. Facebook link sa baba ng Villa Alfonso. So, napakaganda niya. Kita niyo naman sa video. Based dun sa vlog ko before, panoorin nyo rin dito. Nandyan lang yan sa description ang link dun sa Villa Alfonso. Good morning, good morning, good morning. We're finally on our leg 4. Pati ako naligaw na. Kagagaling lang namin ng Matnog, Sorsogon. Sorry, hindi ko na vlog kagabi kasi alas 3 na yata yun. Alas 12 kami nakadaong mga 12:30. So, ayun, afternoon, syempre, pag check-in namin dun sa place na pinagstayan namin, muna kami, nag-prepare, nagpakain muna ng pets. And then, afternoon, alas 3 na kami natapos na lahat. So, wala na talaga akong time. Tulog na lang. So, late na kami nagising. So, umalis kami ng Matnog dun sa pinagstayhan namin around 11 o'clock. And then, ngayon nasa part na kami ng Irosin, Sorsogon. And, yeah, going to hopefully General Trias, Cavite na. So, ayan. Maganda talaga yung place na pinagstayhan namin. Tapos, malinis, pet friendly. And that's Villa Alfonso sa Matnog, Sorsogon. Kaya kung may travel kayo to Matnog, gusto nyo mag-overnight muna bago tumawid na Visayas, go to Villa Alfonso. Mura lang siya. And maganda, malinis. So, ayun. So, we're in Irosin, Sorsogon. And then, yeah, I'll update you later kung sa kami mabad-bad ulit. So, ito yung view. Oh, ganda. So, ayun na nga, guys. Nakaalis na kami ng Villa Alfonso. And, yun, sobrang konti lang talaga ng videos ko
this time. And buti na lang, this time na pauwi na kami, dumaan kami ng Bicol, daytime. Kaya yung mga hindi namin nakita before nung papunta kami ng Mindanao, nakikita na namin. Kasi nga dumating kami ng Bicol nung papunta kami ng Mindanao gabi. So hindi namin alam kung ano yung mga nasa paligid. So, and one of the things na nakaka-disappoint nung papunta kami ng Mindanao is hindi namin nakita yung Mayon Volcano. And finally, this time, na pabalik na kami ng Manila, ayun, dumaan na kami dun sa parang bypass road na kitang-kita yung Mayon. So, nakaka-happy kasi first time namin makita yung Mayon. So, ayun na nga, napaka-surreal ng feeling. O, diba? Surreal. Kasi nga, diba, parang bilang mga, hindi naman kami taga Bicol, and ako personally, taga Mindanao talaga ako originally. Hindi pa ako nakakarating ng Bicol. So, it's like, parang nababasa ko lang, nakikita ko lang. And to see Mayon Volcano on my own eyes, parang napaka-gandang feeling na ganon. So, ayun, fortunately nadaanan namin, nakita namin yung mga bagay na hindi namin nakita before nung papunta kami ng Mindanao. And ito lang guys, very real talk na comment. Parang nakaka-frustrate lang yung Bicol kasi ang pangit din ng kalsada ng Bicol talaga. Pero wala kaming choice kasi yun lang yung daanan papuntang Manila. So it's like yung dulong part ng Quezon at yung Camarines area ng Bicol, ang pangit ng kalsada. Yun lang yung comment ko. So, yun sa umaga kami, mga almost tanghali na kami umalis dun sa Villa Alfonso sa Matnog. Inabot kami ng mga around 5 o'clock sa nasa Bicol area pa rin kami, Camarines area. May trabaho kami nung gabi, so we decided to stop over sa Sipocot. Sa Sipocot, I think Sipocot is Camarines Sur pa rin siya. Camsur pa rin yata. Pero malapit na sa Quezon. So, nag-overnight kami sa Sipocot, and fortunately, meron kaming nahanap na pet-friendly na Travelers Inn. Ito, pakita ko sa inyo yung picture. Ito yung Travelers Inn. Pumayag naman sila na magstay kami kasama yung animals namin. Pero yun lang, may bayad per animal, like 100 pesos per animal. Pero sige, pinatulan na namin para lang makapag-overnight kami. And para lang makapag-work ako. So, kasi nga may internet naman sila. Ay, that time pala down yung internet nila kasi kakatapos lang ng malakas na bagyo, affected daw yung internet nila. So walang internet pero may data naman, malakas naman yung data. So nakapag-work ako and then nakatulog pa kami overnight. And then the following day, nag-resume ulit kami ng travel hanggang dito na sa Cavite. So umalis kami ng Sipocot the following day, maagang-maaga, around mga 5 o'clock ng umaga ha. Tapos dumating kami ng Cavite around mga 2 o'clock ng hapon. Yun, hindi ko na talaga siya na-vlog guys or na-video kasi nga parang atat na kami umuwi, nakakapagod na. So, yung original plan sana namin na 3 days lang na travel. Umabot kami ng 4 days na travel kasi nga kailangan namin mag-stop over at mag-overnight kasi may mga trabaho nga kami, work from home, may trabaho kami sa gabi for US clients. Tapos, ayun, kailangan namin mag-stop over para sa mga hayop, para pakainin sila, paihiin, pataihin. Ayun, napilitan kami mag-overnight sa Sipocot, but in any case, okay naman din. So, yun lang. Yung total gastos, ilang beses kami nagpagasolina. Next time, didiscuss ko yung next time. Ilang beses kami nagpagasolina and try kong i-remember kasi at this time kasi naitapon ko na yung lahat ng mga resibo and everything. Pero, try ko i-recall ang lahat ng mga nagastos namin. At the same time, ilang beses kami nagpagasolina para may idea kayo kung magkano yung aming ginastos doon sa trip galing Bukidnon papuntang Cavite. And maraming salamat mga kabaglagan. Until next time, bye-bye.